Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Minsan po meron pong dumating na babae dito sa parokya at nagpa-pray over po siya sa akin. Pagkatapos sabi po niya, nangako siya, Father, pagdasal mo naman na kapag nakabenta ako ng lupa, babalik ako dito at magdodonate ako ng malaki sa simbahan mo. Kaya pinakadasal ko po itong babae. Alam niyo po, hanggang ngayon, di pa rin bumabalik. Wala pa rin binibigay. Ano po ang problema? Baka hindi pa po nakabenta. Di po ba? O kung nakabenta man, di na niya sinabi, ayaw nang bumalik para mag-donate. Di po ba? Mga kapatid, ang totoong pagbibigay, maghahanap ng paraan para magbigay. Di po ba? Ang tunay na mabait, nagbibigay kahit na hindi marami. Kahit kakaunti lang. Ang tanong, kailangan ba na maging mayaman ka para makapagbigay ka? Di po ba? Hindi. Ang kuripot, kahit na yumaman yan, lagi pa rin kulang. Kaya nahihirapan siyang magbigay. Di po ba? Pero ang tunay na mapagbigay, kahit na naghihirap siya, mag-aalay at mag-aalay pa rin siya. Remember, generosity is not about the contents of our pockets or wallets. But generosity is really about the content of our hearts. Sa mabuting balita po ngayon, narinig natin ang kwento tungkol sa isang napakahirap na balo, a poor widow. Walang-wala siya, pero binigay pa rin niya yung tanging meron siya. Sa sobrang tuwa daw po ng Panginoong Hesukristo, masaya siya na nakita niya itong babae nagbibigay dahil yung kanyang binigay ay nakaugnay sa kanyang tiwala sa Diyos. The Gospel said Jesus saw the poor widow put in 2 small coins. And he said, I tell you truly, this poor widow has put in more than all of the others. The others gave out of their excess. But she, from her poverty, put in all that she had. Bakit po may taong mapagbigay kahit na walang-wala sila? At bakit meron namang tao ang napakatakaw, sakim, ganid, kahit nasa kanila na ang lahat? Understand, my dear friends, that the root of greed is fear. Ang totoo, bakit tayo'y minsan sakim ay dahil natatakot tayo, nangangamba tayo, nag-aalala tayo. Amen? Takot kasi tayong maubusan. Takot kasi tayong mawalan. Takot tayo na hindi natin kayanin yung bukas. Pero pansinin niyo po, ang takot ay pagsisikip ng ating mga puso. Si Lord, ayaw tayong maging sakim. Hindi dahil gusto niya tayong mawalan, kundi dahil gusto ng Diyos matuto tayong magpapuno sa Kanya. Greed will always say, I need more. But faith will say, God is enough. The opposite of greed is generosity. And generosity is not about how much you give. Generosity is really about how much you trust. Remember that. Yung mga mayayaman sa templo, malalaki nga ang kanilang mga binibigay. Pero walang puso doon sa kanilang binibigay. Di po ba? Yung balo, kahit na 2 kusing lang ang kanyang binigay. Pero buong puso siyang nagbigay. Kasi para doon sa balo, yung pera na binibigay niya, hindi lang tungkol sa pera, sa halaga. Yung binibigay niya ay tungkol sa tiwala niya sa Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus, she gave more than everybody else. Kasi sa Diyos, hindi niya sinusukat yung halaga na binibigay mo. Ang tinitignan talaga ng Diyos ay yung tiwala natin sa Kanya sa gitna ng ating mga pagkukulang, ng ating mga paghihirap sa buhay. Maraming tao ang hindi makapagbigay kasi lagi nilang iniisip, paano ako? Pero yung widow, ang tanong po niya, paano si Lord? Yun ang sikreto ng tunay na galak. Yung nagbibigay ka kahit na may takot ka. Dahil alam mo, merong isang Diyos na tapat na tutulong sa'yo at magpupuno palagi sa'yo. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa kasakiman. Because greed kills
relationships. While generosity builds heaven here on earth. Tingnan niyo po ang ating bansa ngayon. Bakit nagkakagulo? Ito ay dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa katakawan ng iba sa kayamanan. Ang yaman talaga ng ating bansa, di po ba? Pero bakit tayo naghihirap? Dahil napakaraming ganid at makasarili sa ating mga namumuno. Ano ang balakid ng pag-asenso natin? Ito yung mga taong gustong yumaman kahit na meron silang masaktan. Ito yung mga taong gustong mauna kahit na may matapakan sila. Ito yung mga taong gustong makaipon kahit na ibenta nila ang kanilang mga kaluluwa. Pero ang mga bukas palad at tunay na mapagbigay, kahit na wala silang gaanong pera, may kapayapaan sa loob nila. Bakit? Kasi ang generosity, hindi lang kilos ng kamay. Ang generosity ay kondisyon ng puso. Ang taong mapagbigay ay masaya. Amen? Ang taong mapagbigay, magaan ang kanilang loob at puno sila ng tiwala sa Diyos. At sa huli, siya ang tunay na mayaman. So remember, greed is the fear of not having enough. But generosity is the faith that God will always be enough for us. Kaya sana po matutunan natin, ang babaeng balo, binigay niya ang lahat dahil nagtitiwala siya sa Diyos. May pagkakalob palagi ng Panginoon ang kailangan niya. At tayo rin, mga kapatid, kapag nagtitiwala ka at nagbibigay ka, hindi ka mauubusan. Palaging sapat sa iyong buhay. Mga kapatid, lahat po tayo, may dalawang uri ng barya tayong daladala sa buhay. What are these two coins that we bring always in life? Yung isa po ay barya ng takot, yung isa ay barya ng tiwala. Araw-araw, pinapapili po tayo ng Panginoon. Kung aling barya ang iyong ihuhulog, baka naman ikaw ay nag-iipon ng barya ng takot. O sana ikaw ay magbigay ng barya ng tiwala. Tandaan po natin, ang takot ay nag-iipon. Araw-araw, tayo po ay pinapapili ng Panginoon. Alin ang ihuhulog mo sa Kanya? Iwan mo ang iyong takot sa Kanya at ibigay mo rin ang iyong sarili sa Kanya. Magtiwala ka. Tandaan mo, kapag may takot ka, nag-iipon ka. Amen? Pero kapag may tiwala ka, nagbibigay ka. Kaya nga, sabi ni Jesus, she gave all that she had. Hindi lang po pera ang binigay nitong babaeng balo, kundi mismong ang sarili niya. Tandaan niyo po yan. What you give reflects who you are. Hindi mo mapaghihiwalay ang iyong binibigay sa iyong sarili. Sinasalamin ng iyong binibigay kung sino ka ba talaga. Sana ibigay mong lahat-lahat sa Diyos para lahat-lahat din ibigay niya sa iyo. Kung ibibigay mo ang lahat-lahat sa Diyos, hindi ka naman mawawalan. Also remember, God will not bless the size of your wallet, but rather, God blesses the size of your faith. Mas malaking pananampalataya, mas malaking biyaya. Pinagdarasal ko po na sana mas malaki, mas matibay ang iyong pananampalataya sa Diyos para po umapaw sa inyo ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya na siksik, liglig at umaapaw. Amen.